before i-transfer sa inyo yung tax preparation, ano na yan, parang kailangan na talaga siyang gawin. So, hindi namin siya i-assign sa inyo. Like ako, hindi ko siya i-assign kay Sis Marico. Kung halimbawa hindi man siya bayad, hindi ko siya i-assign, ipapasa, kung walang instruction, direct instruction from Joe na pwedeng simulan kahit hindi pa bayad. Ayun. So, wala kayong dapat alalahanin doon. Tapos, hindi rin naman siya, kung halimbawa hindi pa bayad, yung full payment, wala na kayong aalalahanin kasi ako na yung magtatag. Kumbaga, dito yun eh. Or si team leader. Si team leader na yung magtatag kay Sis Marico kung pwede na ba siyang simulan or I mean, kung pwede na ba siyang i-file or hindi. So about billing, wala naman na kayong alalahanin. Yung billing lang na invoicing related lang is yung sa 1099 lang. Pero sa tax preparation, sa CFO, wala naman kayong aalalahanin doon. So again, reminder lang, meron po tayong workflow na nandito. Pwede natin siyang gawing guide. So follow up ng documents. Tapos kapag meron na, i-skip lang ninyo tong part na build the client. So follow up documents. Tapos kapag i-confirm natin, meron tayong template. Alam ko nakashare. Paki-bookmark na lang po ito. I-share ko ulit sa inyo. I-send ko ulit. Alam ko nakapinto sa ano eh. Pero nalagay na lang natin. Meron tayong template. Yung sample natin, personal return. So kapag non-CFO client siya, personal return lang siya. So dito tayo sa personal return. CFO. Ito. Personal document. Ito yung template natin. So kakopy mo lang siya. Hinighlight ko yung mga hinighlight ko yung mga ayan. Yung mga highlighted, syempre. Kailangan nating i-fill in yung information. Na-discuss po natin ito during tama ba? Na-discuss natin ito last time during our training. Yung pag-review ng previous year tax document. So kung alin yung i-request mo. Pwede ka rin kung halimbawa tayo nag-prepare last year. So yung mga tax documents na binigay niya last year, yun yung i-list down mo dito. Ayun. So may mga templates naman tayo. Tapos yung acknowledgement, ito rin yung template natin. Basta kailangan masunod itong workflow na to. Ito. Don't forget to confirm yung mga tax documents. Kasi may nangyari last time na isang W2 lang yung pinrovide niya na tax document. So ang nangyari, yun lang yung na-report nung nag-prepare kami. Tapos after ilang weeks, nakatanggap siya ng notice from IRS kasi under-declared daw yung income niya. So malaman-laman namin, meron pa pala siyang ibang W2. So importante yung confirmation. Kung mapansin nyo dun sa email template natin, meron tayong please confirm the completeness. Tapos meron ding reminder na kapag halimbawa merong mga corrections or adjustments pa due to the fault of the client. Halimbawa, kinonfirm nila, tapos all of a sudden, biglang may ipapahabol pa, mag-upload pa siya ng tax documents. Meron tayong separate billing for that or separate charge. That's 125 yata. Tama ba sis? 125? Dapat pala ilagay dito yon. Yung sa late, ay sa extension sis. Hindi, yung amendment. Tapos sa amendment, Hindi 175. amendment, 175 no? Apo. Once approved na yung una, tapos later on gusto niya ipa-amend, 175 po per amendment. Lagay ko pala Amendment yun fee. doon. I-update. Alam ko naglagay kasi doon sa ginawa mo eh. Ito.
Etong part na 'to, ayan Hmm. may ganito siya. Siguro baguhin ko na lang itong dun sa acknowledgement. I-update ko siya. Tapos kung halimbawa, ang tagal niyang magbigay ng documents, magju-June na, meron din kasi tayong cut-off ng submission ng docs, Oo. ano Im na siya, for extension na. Importante na i-follow po natin yung template natin kasi, very critical kasi sa part ng billing. May mga charges kasi tayo, so dapat ma-inform natin si client na yun nga, eto, inayos ni Sis Marico, nakalagay na diyan, so wala silang karapatang magreklamo na bakit sila binibill. Kumbaga hindi tayo nagkulang sa pagpapaalala sa kanila na kapag hindi sila nakapag-submit on time, may corresponding charges. So importante na itong kung gusto niyo siyang i-tweak puwede naman, pero yung mga important parts, as much as possible dapat i-include niyo siya. Ayan, yung mga charges, yung mga due dates, yung mga deadlines, Opo, ayan. like yung business tax po na Sige sample. nag-iiba po ang rate niya per client. Eto, Um, di eto Depende kung 900. gaano kahirap yung tax return nung client, iba-iba po ang rate niyan. Kaya iko-confirm niyo po muna sa akin bago niyo po i-send yung email na 'yan, Mm. 'yun. So yun yung importance bakit naka-ano yan, naka-highlight yan. Ayan. Kasi baka mamaya ma-send out ninyo 900 tapos ang billing pala dapat kay client 1,500. So doble ingat lang po 'no. Oo, Before abonado ka. before Abonado ka girl. magkautang ka kay Bedrock. Ayun, so ano pa ba? Ayun yun yung purpose natin bakit tayo may sinusunod na mga templates. Kasi, ah kung ikukumpara siya last year, kumbaga mas minimal na ngayon yung mga clients na nagrereklamo. Tama ba sis? Last year kasi mas madami, eh. Puro yung Oo. inabot ni Sis Jazz. Natutuyuan ako ng lalamunan. Ayun, Mas ano ano pa ba? kasi, kumbaga mas clear na yung communication natin sa kanila sis. Oo, ayan. I-edit ko lang 'tong baba pa para wala pa naman tayong mga personal, eh, nasa business pa tayo. Yan, itong part na 'to i-edit ko 'to. So okey na ba tayo sa okey na ba tayo sa eto, Kintone, i-follow natin yung workflow. Ayan, kung may mga naman kayo, kung may mga kasi siyempre, parang understandable naman na yun nga, kaya kayo, kaya kaya niyo in-accept yung internship para magkaroon kayo ng exposure. Hindi ibig sabihin, alam niyo na kung 100% alam niyo na kung papaano yung pag-prepare ng tax return. So, mag-ano lang kayo, 'wag po tayong mahihiyang magtanong, ngayon. Parang lang, parang ano yun, TGP ba yun? Ayan, ano pa ba sis? May nakalimutan pa ako. Ayun, yung po yung due date babantayan natin. Kasi baka nagtatanong yung iba, bakit ang, January, April pa yan, 2022 po ito. 2022. At saka as much as possible, kung may available na documents na, hindi natin hihintayin na mag-April. Kasi yung turnaround ng nung billing natin. So kumbaga, may mga clients kasi right now, ang initial policy or initial ni Joe, dapat 100% collected muna bago simulan yung tax return. Pero may mga clients na umaangal. So sige, pumayag si John na 50% lang. So reason bakit kailangan natin siyang madaliin para ma-collect natin yung remaining 50%. Ayun. So ano pa ba? Kaya hindi natin naabutin. Basta na-receive natin yung mga documents, kompleto yung mga documents, pinakamatagal na yung 3 araw sa atin. Tapos ano pa ba?
Any question, wala na akong maano sis, maalala na ano, may nakalimutan pa ba? Sa Kintone? Sa akin sis, parang okay na. Okay Yun na. nga, tama yung mahalaga yung due date. Baka akala nila joke-joke lang yung due date. Pag hindi Oo. nila nagawa, i-a-adjust nila yung due date. Hindi po yun gano'n. Ayun. So, basta pag may inassign na task sa inyo, paki-prioritize po based on due date na nakalagay. Ah, dati kasi hindi ano, parang hindi ini-utilize itong part na 'to. Pero ngayon, iaano natin, ito yung gagawin nating guide. Ayan. So, Kung medyo duda kayo sa nakalagay na due date, 'di magtanong na lang kayo oo, kung katulad kanina, tama 'di ba. ba? Ang nakalagay by default kasi, ang due date nakalagay diyan is yung date of creation ng task. So Mm, baka mamaya mm. hindi pala na-edit. So mag-ano po kayo ha, mag-react kayo. Huwag kayong mahiya Okey, magsalita. Ayan. Question? May mga questions po ba? okey, Q&A portion na po tayo guys. For Kintone. Puwede na Kintone po po ha. kayong mag-unmute, isa-isa lang po. If may question pa kayo sa ano, dun sa mga na-discuss. Hanggang 8:15 nga lang tayo sis 'no? Oo. O ano? Ay, di pwede naman. Kintone. Ano pa ba yung nasa ano ko? Yung wave. Actually, Ah, pwede nating ayun i-move yung itong wave. sa wave. Pwedeng, ay hindi. May Mm. mga ano ba sila? May mga CFO na sila, di ba? Importante din Meron na kasi yung, sis, ayun, sige, daanan natin yung wave. access. Siguro kahit hanggang 8:30. Mm, Ayun, kasi yung email, sige nadaanan na puwede. natin yung email. Yung importance nung pag-send ng mga ano, yung acknowledgement, yung request, mga ganyan. So, okay na tayo sa email. Ang nasa list ko pa is Wave, Drake, and SFP. Mm, Ayun. pag-access. So, okay na tayo. Lipat po tayo sa Wave. Going once, Parang bidding lang eh, no? bidding lang, going twice. Mukhang malinaw sis ang pagka-discuss mo. Wala na silang maitanong. Malinaw ba o lalo sila naguluhan, na-overwhelmed? Na-overwhelm. At least may Ah, natutunan 1 or 2. 'Yun, sino 'yun? ako po, si Jen. Yun si Yung Gretchen. wala pa po ako makita sa shared folders na Sige, yung sige. Baka wala AA, talagang naka-share pa sa'yo. ah. Sige, oh, ano mo lang sige. kung sino-sino yung mga ano, yung Ilista ko na lang po. clients na naka-assign sa'yo. Sige. Mm. Pero So, malamang kasi sis nasa SFP ang ano mo, mga bago mong clients. Usually kasi ang nasa AA folder yung mga malalaking clients na maraming files. Usually sila yung nandun. Sa SFP talaga kami nag-o-open. Okay po. Sige po. ayan. So, punta tayo sa Wave. Halimbawa, ito, sampulan natin, ito na hindi na ako lilipat. Successful coaches. Lahat naman, ano, familiar or nakagawa na ng bank recon before. Sanay So, sila sa QBO at saka sa Zero sis. masanay sila. So, sige, Mm. padaanan lang natin. So, ang ano natin dito, yung pag-reconcile natin, most of our clients, hindi pa sila naka-bank feeds. Manual talaga yung uploading ng statements. Kapag na-upload mo na yung ano, na-upload mo na yung statements, paki-prioritize po na i-update kaagad itong recon na 'to. Wait lang ha. Ayan, halimbawa ito, si Wells Fargo. Ayan, kung mapansin niyo November, I'm not sure baka hindi pa nakapag-provide si client ng December. Tapos, kung halimbawa na-provide na, i-update lang, idagdag na agad. Kumbaga na-provide niya, na-upload niyo na. Basta as soon as na-upload niyo yung mga transactions, i-update niyo na po yung recon.
wag nang hintayin na makapag-categorize kasi hindi naman required na categorize na siya before mo siya i-reconcile. So, ayun, importante. Tapos, yung mga inactive accounts, kailangang i-ano na siya, i-tag na siya as inactive dun sa chart of accounts. So, halimbawa, ito, bakit hanggang July lang? Kasi pala inactive na to. Tapos, tingnan mo yung balance niya, 0 na siya. So, itatag lang siya as, sa chart of accounts, itatag lang siya as inactive. Pero syempre, before gawin yan, dapat may confirmation talaga direct from client na yung account na yon inactive na. So, parang ito. Ayan, prevent further usage of this account. So, kapag kinlik mo yan, mag-set siya as inactive. Ayan, mag-archive na siya. Ayun. So, hindi na siya magre-reflect dito. Ayun, nawala na yung isang Regius Bank. Tapos, ano pa ba? Yung pag-clean up pala, pag-clean up ng bank statement before siya i-upload dito, pag-convert, convert, clean up, sharean ko lang kayo ng nung ginagawa ko, paano nagiging napapabilis. Eto, based lang sa experience ko, hindi ko sinasabi na expert ako. Baka kasi meron din kayong way na mas mabilis sa ginagawa ko. Kung saan kayo mapapadali, yun yung gagawin nyo. So, sampulan lang natin. Lahat ba ito yung ginagamit ko kasi, yung PDF to Excel. PDF to Excel. Premium account to ni Joe. I'm not sure kung lahat ba may ginagamit ito. Yung iba yata bank converter yung ginagamit. I'm not sure kung ano yung ginagamit nyo. Pero experience ko kasi with bank converter, may mga transaction siya na hindi naka-capture. So, nung ginamit ko yung bank converter, mas nahirapan akong mag-recon. Kasi ang tagal kong maghanap, ano yung nawawala. Unlike itong PDF to Excel, ano din siya, may tendency din na may ma-delete ka during cleanup. Pero, since gumagamit ako ng sort at saka yung sort function, mas mabilis or mas minimal yung chance na may ma-delete ka. Alam ko etong account na to naka-share din, naka-pin din sa group chat. Pero kung wala kayong access, pwede ko siyang i-share sa inyo kung gusto niyo siyang gamitin. So pwede ditong mag-upload ng up to 10 statements. Ano ba 'yun? Wala yata akong sample. Hindi na kasi ako nagsi-CFO. Hanap lang ako ng sample. Ito, halimbawa to, PayPal. 6 or ito, Chase. Pwede kang mag-upload dyan ng statements ng sabay-sabay. Up to 10 files. Ayan, bawa to. Di ba yung required
file format kapag mag-upload tayo sa sa Wave is CSV. So, ang ginagawa ko para mabilis, syempre yung first hahanapin ko lang yung first statement or first transaction. Tapos auto-delete. Delete na agad yan. Tapos, ito lang yung yung pag-clean up. Dito yung pinaka-bottleneck. Dapat tatlong columns lang yung i-upload mo. Isang date, isang description, isang amount. So pag nag-clean up kayo, wag basta doon sa description, wag basta-basta basta lang makalagay ng description, okay na 'yon. Tulad halimbawa nito, ang nakalagay ATM cash deposit. Tapos kung may available information pa naman, pwede mo siyang ilipat. Halimbawa dito, kasi etong deposit na yan, wala na talaga yan kasi address lang naman to. So yan na talaga yon. So i-confirm mo na lang yan kay client kung ano yung specific transaction na yan, kung payment ba siya from clients or galing sa personal money niya. Eto, nililipat ko lang yan. Basta magkakatapat, date, description, tapos amount, magkakatapat. Eto, Zelle. Tapos, ito yung sinasabi ko, wag basta-basta maglagay lang ng description just for the sake of meron ka mailagay. So baka mamaya etong column B, yung pinikap ninyo, pag-upload mo ngayon sa Wave, mahihirapan ka pag-categorize. So ano ba yung card purchase na yan? Lahat card purchase. So kailangan, syempre, ito yung pick upin mo na description. Tapos, so yun lang. So delete. Ang galing ng sample natin, konti yung Tapos ang ginagawa ko, ginagamit ko yung filter para wala akong filter. Tapos filter ko yung blanks, lahat ng blanks. Tapos yun yung i-delete ko. Ayan. Ayan. So kung makita nyo, ito, pwede nyo lang i-delete. Tapos syempre may naligaw yung date. Dito siya. So okay na siya. Na-clean up na siya. Ay, ito pala. Ano pala? Ingat lang kayo kasi ito yung isang error. So nag-delete lang ako. Ibalik ko lang siya ha. Ingat po pala, nakalimutan ko. Kasi may income dito. Ay. Yan. Hindi ko na ma-undo. May income portion dito. So ito, mga deposits nasa taas, yung expense nasa baba. So make sure na tama yung sign. May positive, may negative. So yung mga income, naka-positive yan. Tapos yung mga expenses, naka-negative. Meron pa pala sa baba. ATM debits. Ayan, debits din tong sa baba. Ang dami pa pala. Mali pala ako kanina. So, eto. Ito po yung isa pang example. Kapag ilagay mo IRA, date, tapos meron siya. Yung description niya hanggang sa baba. Tapos may amount. So, pwede ng description yung IRS, malalaman natin as tax payment siya. Tapos yung sa susunod, yan, mga Venmo, tapos ito, Bedrock. So, makikita natin na ito na yung description na pipick upin natin. So, wala na ito. Ayan, overdraft. So, ganun lang po yung pag-clean up. I-make sure lang na yung description makakatulong sa atin sa pag-categorize.
So, hindi ko natatapusin itong part na to. Kumbaga, sample lang na natapos na natin. Mapakita ko lang sa inyo na ano. Ayan. Importante yung positive, negative. Data sort. Ay, mali. Filter pala. Ayan. So, ito itatapat lang natin sa expense. Ayan. Tapos, I'm not sure kung na-encounter nyo na. May mga instances kasi na yung format ng date is hindi siya compatible dun sa format ng Wave. So, ang ginagawa ko para maiwasan yung ganong error, from Excel, kinakopy ko siya sa Google Sheet. Pero again, hindi ko sinasabi na kumbaga hindi ko kiniklaim na expert ako. Baka meron kayong ibang way para mas mapabilis kayo. Yun na yung sundin sundin ninyo. Pero ako dito ako na ito yung nakasanayan ko. Ay. So yan. Ayun. Tapos since 2024 na ngayon, yung default niya, 2024. Babaguhin ko lang yan. Dito ako magbabago. Wala pala siyang date. Control F, 2024. Replace with 2023. Ayan, 2023 na siya. Tapos ito, download ko lang yan. Download CSV. Tapos yung na-download ko, yun yung i-upload ko sa Wave. Ayan. So kapag galing dito, normally hindi na ako nakaka-encounter na nire-reject niya yung file na ina-upload ko. Kasi compliant na to dun sa date format na gusto ni Wave. So yun lang po. So tulad nung na-mention ko kanina, kapag na-upload nyo na yung October transactions, pa-update na kaagad yung recon. Yung recon. Halimbawa, Chase ito. I-add mo na, i-add period mo na. Kung halimbawa, December yan. Ilagay mo na dyan. Para at least, alam natin na uploaded na yung transactions, reconciled na. Kulang na lang is categorization. So, I think yun lang naman sa Wave. May mga questions ba? Parang magtatapos na yung natin. Sis Marico, link mo after, no? Malapit na to. 6 minutes. Question po about sa Wave. Wala. Lipat na tayo. Lipat tayo sa Drake. Drake tax.
Lahat po ba nakaka-access ng Drake 2019 to 2022? Paano naman? Pa-unmute naman kasi kailangan ko ng sagot. Ang hirap pala ng walang ano 'no, parang kinakausap ko yung Yes sarili. po, Miss Kat. Parang kinakausap ko yung sarili ko. Ayun, Yung sa akin po na-set up ko na po kagabi. na-set up na ano mo na Jen, na Apo, try mo nang mag-login sa lahat 2019, 2020 up to 2022. Ayan. Later na siguro yung 2023 kasi inaayos ko pa. Importante na meron tayong or na-access natin yung 2019 to 2022 kasi may mga clients na may mga back taxes. So, may mga na-encounter ba kayong challenges sa pag-access ng Drake tax? Alam naman kung Yung una, paano. Miss Kat, yung authenticator. Actually, kakailanganin natin yung tulong ni Joe kasi pwede nating ipa-disable yon para smooth yung ano natin, walang abala. Right now, yung 2020, anong year yung may authenticator ka, Mary? Kasi yung iba pinatanggal na namin yung authenticator, yung MFA kay Joe eh. So, anong year yung Yung sa'yo na may, 2022, Miss Kat, meron yung siya? nung una nahirapan ako po. Pero ngayon, okay naman na. Naayos na namin ni Miss Luz. Natanggal na yung authenticator or meron pa rin? Meron pa din, kaya Meron pa rin. Sige, ipaano ko. opo. Kasi importante na ano, kumbaga, nagpapatagal kasi yung authenticator eh. So, yung 2023, hopefully, ma-set up namin siya na walang MFA requirement. So, bukod kay Mayril, meron pa bang may mga authenticator sa inyo? Ako po, kahapon, yun po. Lahat Meron ng din- Drake meron siya or may specific? Parang hindi naman po. Opo, parang may Anong specific lang. year yung may authenticator? Yun lang, hindi ko po natandaan. Sige. I-ano ko na lang po. So, baka 2022 din yan. Sige. So, ipapaano ko, i-release ko yan kay Joe, papatanggal ko yung yung authenticator requirement. Bakit ako na-log out? Ayan. Ang gagamitin natin ngayon, kasi ang ipiprepare nating tax return is 2023. Yung Drake 2023 yung gagamitin natin. Pero bibigyan namin, titimbrihan namin kayo kapag pwede nyo nang i-open. Kasi currently, sineset up pa namin ito, inaayos pa namin. Kasi kung mapansin nyo, from Drake 2022, ang daming mga inactive clients. So, para hindi tayo masyadong ma-overwhelm, tinatanggal muna namin yung mga inactive clients na nandito. Ayan. So, wag nyo muna i-access yung yung Drake 2023. Pag may tax return na tayo na 2023, kung halimbawang makalampas man siya sa akin, paki advice na lang sa GC na meron na kayong 2023 na kailangang simulan para maano namin yung access iayos natin. So dito sa ang ano lang naman natin dito sa Drake is yung pag-open ng kapag bagong client tayo talaga yung magki-create ng account, kumbaga yung database. Pero pag existing client na siya, nandyan na yan, hahanapin mo na lang. Like, halimbawa, si Successful Coaches. So, pwede mo tong i-filter, i-sort, naka-alphabetically arrange yan. Ayan, Successful Coaches. So, nandyan na yung information. So, ito yung lumalabas, ito yung mga natin during, di ba, may client meeting tayo. So, kung may mga update si client, make sure lang yung napag-usapan during the meeting, na-update na ba, nagkaroon ng change address, make sure na na-update natin yung nasa Drake
Kasi ito yung magre-reflect sa tax return nila. So, ano pa ba yung... Ito, ano na lang, kapag kayo yung nag-prepare, sample, ayan, yung ano, yung preparer, lagi yang si Joe. Kasi siya yung may pitin. Actually kami may pitin din, pero hindi namin ginagamit. Ayan, si Joe ang preparer. Kasi hindi, kapag wala kang pitin, hindi ka pwede as preparer. Data, kung ikaw ang gagawa, data entry, sa data entry ka mag-ano. Halimbawa, sino ba? Halimbawa si Miss Gemma. Ayun. Ay, sino bang assign kay ano? Si Sis Alma yata. Sis Alma. Ayun. So, yung pangalan mo, nandun siya sa ano? Dun sa data entry operator. Tapos, ERO si Jo din. Ayan. Tapos,